ulitin natin, yung power niya, binigyan siya ng 42 months. So, yung 42 months, ibig sabihin, munti ka, Punasan mo ito. Kahit t-shirt. tingnan mo to, Brother Francis. And it's given unto him to make war with the saints. So, ang magme-make war to the saints is the lamb beast. Naintindihan mo yung tanong ko? Oo. Ang isip ko, ang make war to the saints, yung beast. Yung lambis kasi dala-dala pa niya yung pangalang Kristiyano. Dala-dala pa niya yung image niya nung time ng 2,000 years. So, sino ang mag-make war dito? Ang saints kasi dito sa Revelation, yun yung mga left behind. O, alam ko. Verse 6, And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name. His tabernacle, and them that dwell in heaven. Okay, pagdating sa verse 7, continuation ng verse 5 yun. Bibigyan siya ng power. Pagdating sa 7, and it was given unto him, yung him na yun, yung lambis, to make war with the saints. So, i-explain ko yung unang Ayan na yung police force 7 niya, sabi mo. church ages. Explain ko yung 7-year tribulation period. So, 7 church ages, pinalakas siya ng Diyos. Diyos ang nagpalakas sa kanya. So, Reformation, nagkaroon ng Puritanism, nagkaroon ng Puritans, oh yes. Mga Jamestown, Anabaptist. nagkaroon ng 13 colonies, nagkaroon ng lambis, tapos pinalakas ng Diyos yan. Okay. Kahit may maso. Kahit nandiyan yung mga deist. Mm. Actually, deist yung nagpa-secular sa amin. Yes. Okay, ngayon. Lipat. So, yan yung, bakit may blasphemy lipat? Kung ipapalala natin sa Revelation 13. Kasi, kahit pa doon sa 500 years na yan, may blasphemy yan. Bakit? Alam mo bakit? Kasabay niya yung mason. Akala mo pure Christian yan? Compromise. Lumakas ang Christian, pero hindi yan pure Christian. Compromiser. Hindi yan millennium. Mukha Compromiser. lang siya, parang kaisa lang ng mason o Christian. Compromiser siya. O actually, pumapakay ng Indian, sinasakop niya yung lupa. Kung alam mo yung mga CIA, Oo. lupa. Marami siyang ginawa hindi maganda. Pero sa mata ng mundo, Mabuti. lang. Talagang ginatigan pa rin ng Diyos. Parang Israel ba? Ang Israel, reject pa si Kristo, pero pinalakas ng Diyos. Diba? Nebuchadnezzar. Kaya sa bagay, ibang approach naman yan. Dahil yung puso niya. Oh, So, may ideya ka na doon. Parang may business noon eh. Hindi lang halata. Dito, halata. Sa atin. Okay, dito tayo. Lipat na tayo sa Last Week of Daniel. Sa Last Week of Daniel, may kalahati. Ano na yan? Parang nagkakaroon ng prominence yung puro na 3.5 years na Manila. Yung level 2 and 3. Oo. Ang code lang yung So ngayon, ito yung hidden mystery. Sa loob ng 3.5 years, na-accidenting nababanggit ni Barbara na middle of the 3.5 years. Ito yun. Hindi agad-agad. Pagkamatay ng 2 prophets, pagka-take over ng 2, ating action agad siya. Teka. Ang middle of the fourth 3.5. Wala mo na yun. Ito mo na sa middle. Di, yung middle of the week, patay na Pinatay yun. ang 2 prophets. Oo, patay na. Nag-take over ang Pope. Sa, Okay. sa tingin mo ba, kakampi ng, Pagkain mo to. sa tingin mo ba, kakampi ng US, na, US yung Pope? Hindi. Kakampi ng US, binanggit ni Barbara na bobombahin daw ng US yung Vatican. pero, Hindi, Russia pala. Russia yun. Russia. Pero anong papel ng US niyan? okay, ang US, kakampi niya ang worldview. Okay. Diba, magsasalingkop yung Europe Makinig. and Asia sa Armageddon? Okay. Medyo So, daw. kung magsasalingkop sila dyan, sino ang kakampi ng US? Yun nga, sino? Ang kakampi ng US, Europe. yung secular. Pero, pag-usapan natin panghuli. Hindi lang to US ha. Di, yung Canada, Simon, nasa Europe na yun. Canada is US. US ang Canada? Hindi, part of America yan. O part of America, ang problema. Tuloy lang tayo. Huwag ka muna magandang iba.
Kahit Canada is part of America, Europe. yung USA pa rin Europe, ang world power. Pero Canada is parang part ng New World. Sa kontinente. Oo, Sa pero countries. ang ano niya, parang Europe ang ano niya. Hindi, galing, Commonwealth siya ng Inglaterra, kaya kakala mo Europe. Oo nga. Dati Commonwealth naman sila lahat. Tuloy tayo. So, ang Europe, Asia, kahit na umiwalay na sa Papa sa Roma, Okay. agree pa rin sila na yung dalawang terorista ay kailangan may mga So ang US, kasabwat na kailangan mahuli. so ang US ang parang Tagahuli ng terorista. enforcement Tagahuli ng terorista. So nanghuli na rin sila ng terorista. After that, after the Middle East, simulan ng huli. Siyempre, ma-employ ang tulong ng US later. So hindi pa rin talaga siya mawawala eh. Mawawala lang siya Armageddon. Yan ang tamang apply. Nandiyan siya nawala sa Armageddon. Hindi, let's talk about yung wealth niya. Yung wealth ng US, yung gold, yung sa power hindi nawawala. So yung yaman niya wala na. Actually, ang yaman niya ngayon, Meron pa rin. utang yan. Oo, siyempre. Hindi, huwag kong tawagin yaman. Kasi mas mayaman China dyan. Tawagin mo yung power. Eh hindi nawawala. Tama. Hindi nawawala. So, hindi natin tinatawag na economic power, kundi military power. Ang military power, hindi mo wala until Armageddon. So hindi makaprant ang Europe sa kahit sa tribulation. Ang ipaprant nila US. Tama. Katuwang nila yung US sa paghuli. So, yung middle of the week, malaking involvement niya. Wala bang hulihan sa US? May hulihan dito. May hulihan siyempre. So, hulihan, international ang hulihan. Ay, Pilipinas ang hulihan. O pati Lahat ng 144,000. naniniwala diba? sa two prophets So, ay yung- terorista. So ibig sabihin, Malaki ang hulihan. nung hinabol nung hayop, ang isip ko ang mga habol, ang magiging ang Europe. Eh paano yun nung hinabol ng Europe ng beast yung babae? Kaisa niya yung, tingnan maglalaban ng dalawa, pero magkaisa yun sa paghuli ng ng terorista. Ang Kristiyano. Magkalaban terorista. Ganun lalo ng US. Hindi niya kakampi ang buong. Kakampi niya yung world Yung system. secular world nga. government. Oo. Okay. Pero yung panghuli nila sa terorista, will din ng Pope yan. Siyempre. So, Eh anong papel nila? bigyan ko halimbawa, Nazi Germany against sa communism. Ang US, laban sa Nazi, pero against din sila sa communism. Oh. Gusto nga ng mga Nazis, baka isa nila yung US, Great Britain, kalaban sa communism. Oh. Parang ganito rin dito. Magkalaban sila, pero hindi sila tumututol, nagkakaisa sila na yung two prophets Patayin. ay terorista at yung naniniwala dyan, kasabwat ng terorista, kailangan hulihin. Patayin. Kasi yan ang akala nilang nagpahamak sa mundo. So, diba sinisisi ni Hitler yung Jews ang nagpahamak sa mundo? Oh. Ganon din, Patayin yan. sisisihin nila, itong naniniwala sa dalawang propeta, ang nagpahamak sa mundo, kaya nagkakagulong mundo. Oh. May weather engineering, may Okay. blood turned to water, Ito yung verse 7. biochemical. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. So, ibig sabihin, no, gloves off, walang no borders na. Okay. Kahit saan huhulihin ka. Pagdating sa verse 8, pag binasa mo yung buong verse, tingnan mo, May padadagdag bago magsalita. Narinig mo na yung coalition. Ang coalition, lahat ng bansa, Eh, di siya magkakaisa, pero siya ang leader. Siya ang nangunguna. sino ang leader? US. US? So, dito, hulihan na. Pero kalat-kalat, hindi to organisado. In the middle of the week, magiging organisado ang hulihan. Ito yung cannot buy or sell na. Not because of the microchip, ha? Because if you speak the word, in the last days, mahuhuli ka. Paano ka you cannot buy or sell? Because you will speak the word. Naiwan ka na eh. You will speak the word to your death. You love not your life unto death. When you speak the word,
You don't have the mark of the beast. You have the mark of God. So when you speak the word in the last days, na ang two prophets ay hindi terorista, sila sa Diyos. At yung prophecy nila sa Diyos, hindi yan gawa ng terorista. Pero sinisisi sila ng terorista. So, Teka, may tanong ako. yan ang hulihan. Yan ang batayan. Hindi mo na kailangan ng microchip. So, ang US, pagdating doon sa verse in another beast, yung mouth ng beast, Original beast. yung original beast, sino yung mouth? Siyempre yung Pope yun, di ba? Pero hindi naman independent identity yung mouth eh. Yung original beast may message. Message ng Pope, tsaka message ng Europe, hindi yan nagkakalayo. Pero, tumama lang yung Europe. Binigyan siya ng bibig, ng para magsalita. Spokesman. O, sino yung spokesman niya? So, yung Europe, syempre, dati spokesman niya yung Pope. So, first half of the week. Okay? So, before. Hanggang ngayon. Pero, ngayon, ano tayo sa US? Spokesman niya yung image. Yung image yung US yun eh. Yung image, yan ay conglomeration ng spirit. Hindi lang yan pure Europe. Ng buong mundo yan. Pax, Laodicea. Ano ba ibig sabihin ng Pax Americana? Peace of police force nag-enforce ng peace. Kaya Pax Romana, ibig sabihin, because of the Roman government, nagkaroon ng peace, nagkaroon ng negosyo, nag-prosper lahat. Ngayon meron tayong Pax. Ang Pax natin galing UN, di ba? Pero gawa ng Amerika yan. Yung world peace ngayon, na pinipilit nilang i-maintain, ay gawa ng Amerika. Amerika ang nag-lead. Okay. So, itong last week of lang yan, sa middle of the half, sa middle of the half, malaking bulihan yan. Hanggang magkagulo na lahat, at Armageddon na. Kasi kahit na hinuhuli, actually hindi lang originally nila. Ang originally, gusto lang nila i-take over ang Jerusalem. Ng US? Tignan mo, ito hindi ko pa natuturo. Akala ng Europe tsaka Asia maglalaban sa original, nag-declare war. Hindi, gusto lang, unahan lang sila sa Jerusalem. Nasa ng prueba mo doon? Sa prueba? Ang prueba yung mga nangyari ngayon. Na, Gusto lang nila i-control ang parang Jerusalem. South China Sea, no? West Philippine Sea. Unahan lang yan. Pero magkakaroon ng manggaan yan, magkakaroon ng gera yan. Okay. So, ang Europe at Asia, kaya nila gusto itagulo ng Jerusalem for the purpose of peace. Voted for peace. Whoever controls Jerusalem controls the world. So, kami ang mag-aayos. Hindi, kami ang mag-aayos. Kaya magsasalpukan So, sila. yung salpukan nila, aksidente yun. Semi-aksidente yan. Hindi kami. Hindi na sila nagkasundo. Hindi na sila nakikinig sa Pope. Kasi nga, kinagat na ng Europe. Pinatay na. O pinatay na yung Europe. Hindi, kaya bumitaw ang Europe, ang buong mundo sa Pope. Kasi ang Pope, Gusto rin kunin. Tinake over ng Pope yung sinira rin ng Pope yung peace. Yung peace, Nung sinira ng Pope yung peace, hindi na sila niniwala sa Pope. Sarili na sila gagawa ng peace. At yan ay mag-Armageddon. Ngayon, bago pa lumala ang Armageddon, si Kristo ang mag-Armageddon. So ang Armageddon, hindi talaga Europe, It's not Asia. between Europe, Asia. It's between Jesus Christ and the whole world. Kasi magkakaisa ulit to. Bakit pala sila nagkaisa? Hindi naman sila originally plano mag-declare war. Yung war nila magiging aksidente yun. Pag pinabayaan mo, lalala. Pero mabilis sila magkaisa kasi. Para sila yung spirit. Hindi naman talaga sila originally magkalaban. Magkaisa sila dati. Pero ito yung pinakamalaking threat, alien invasion. From space. Inaabangan na nila. Yan na yung... Kaya na-condition na yung utak natin may alien UFOs. Yun nga. Kaya yan, pag dumating yan, hindi Jesus Christ ang tingin nila doon. Tingin nila alien invasion. Kaya magkakaisa yung buong mundo. Parang yung pelikulang Independence Day. Magkaisa yung Israel at yung Muslim. Lahat sa ano. Malamig na yan. Sige. At least, sige, thank you muna. Yun muna. Padre Jose, Kain na po kami. kain muna po kami.